Hello everyone! Isang magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, i-share ko muna po yung nauso po ngayon yung depression o anxiety. Ano ba yung mga depression, anxiety? Alam niyo po ba na naranasan ko po yan nung mga ako dun sa aking bunso. Dahil nga po nung time na yon, laging wala yung mister ko, laging nalalaot, laging namumulot ng bato. Tapos ako yung nag-aasikaso ng isda. Minsan ako rin yung nag-aasikaso sa sarili ko. Tapos umuwi pa yung katulong ko. Ngayon, mahirap pala po ang depression, anxiety, lalo na pagpakaramdam mo, nagsusulo ka. Kailangan laging may kausap, lalo na yan pag nanganak, mabibinat ka. Yung ibang tao, kala nila nakakatulong yung pangbabash nila, at saka yung panghusga nila sa kapwa nila. Alam nyo po, minsan yan po yung pinagmumula ng anxiety, tsaka depression. Nakakalungkot isipin na marami pong nagpapakamatay dahil dyan, kagaya nung anak ni Kuya Kim. Tibiruin mo, binabash siya, tapos ginugugil niya yung mga salitang masasakit sa Tagalog, ginugugil niya, i-translate niya sa English. Di po ba, napakabata niya pa, 19 years old. Naranasan ko din po yung mga ganyan, mga diskriminasyon, naranasan ko yung ibuli ka ng mga tao, yung pagsalitaan ka ng masasakit, ayon sa gusto nilang sabihin. Minsan, ikaw yung biktima, anong nangyayari, ikaw yung pa rin ang lumalabas ng masama. Kaya po sa mga ganyan, ang karamihan po kasi sa nagkakaroon ng anxiety, yung mga binabash po talaga. At saka yung magka-problema sa pamilya, yung hindi maramdaman yung pagmamahal ng pamilya niya, yan po ay ng anxiety o depression. Kailangan lalo na yung mga anak natin, kahit malayo na po, kahit mga dalaga, binata na, kailangan natin na gabayan pa rin at saka i-chat sila, kumustahin, para maramdaman nila yung pagmamahal natin bilang magulang. Ako po talaga sa totoo lang, nagkasakit ako nun kasi nga po, sinasarili ko lang minsan yung sama ng loob ko, hindi po ako pinapakita ko masaya ako, palangiti ako, pero sa loob-loob ko, sino yung dapat kong pagkatiwalaan. Yun po yung nagkaroon ng anxiety, tapos nagkaroon ako ng postpartum dahil sa panganganak. Kaya nakaka-relate po ako dun sa nangyari sa anak ni Kuya Kim, di ba? Mas kaya sa mga mahilig mag-bash, sa mahilig magsalita ng masasakit na salita sa kapwa niya, isipin nyo muna kung hindi kayo nakakasagasa, kasi minsan nag-overthink na, nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng mga nakakapag-isip na itapusin na lang yung buhay nila. Ako po, sa totoo lang, na pa-hospital pa ako Pero gaya ng sinabi ko, hindi lang naman kasi dun yung nakuha yung sakit ko, kundi kung maniwala kayo at hindi, sa bukod sa panganganak, yun nga po sa mga kulam-kulam na yan. Kasi magmula nung paggamot ako sa albularyo, gumaling na po ako. Kaya payo ko lang dun sa mga mahilig magbash ako, kung hindi lang ako matatag, matagal na rin siguro ako nawala sa mundo. Kaya lang nung time na binabash nila ako, sinasabayan ko ng pagsimba, pagdadasal, pagbabasa ng Bible, didma ko na lang, kahit masakit, dinididma ko na lang. Kasi iniisip ko, hindi naman nila ako mapapakain ng panlalait nila. Tsaka hindi naman wala naman silang pakialam sa buhay namin. Ganun. Tsaka yung intindihin mo yung sasabihin ng ibang tao, hindi ka po mag-grow o hindi ka aasenso, kasi karamihan po minsan sa kasama mo, halimbawa kaibigan mo o kakilala mo, naiinggit yan sa'yo. Baka akala mo lang hindi, pero minsan may iba na naiinggit sa'yo sa iba-ibang paraan po. Minsan siguro sa pinansyal, o kung maganda ka, o angat ka, o may napalanunan ka, ganyan po iba-ibang klase po. Sa aminin po natin hindi. Minsan may nakakita tayo ng nakakalamang sa atin, may nasasabi tayong masasakit na salita, lalo pag part na sa business yan. Kahit kung gusto mo raw magkaroon ng maraming kaaway, mag-business ka. Kasi minsan nakikipagkompetensya yung ibang mga kalaban mo. Pero ako po na-realize ko, kami ni Mr. Shakeboy, nawawalan man yung pamilya namin, kami. Pero awa ng Diyos, dahil nga po sa pagdadasal namin, tsaka pag sisikap namin mag-asawa, ay nagkakaroon po kami hindi kami nawawalan kasi gumagawa kami ng paraan. Tsaka ang mahalaga sa amin yung mga anak namin. Mga anak namin ni Mr. Shakeboy, yung buhay namin, yung initindi. Kasi dati, parang nagpapa-impress na lang tayo sa ibang tao, pero mali pala.
mabait lang sila sa'yo pag may kailangan o may pera ka. Pero pag once na wala ka ng pera, sasabihin ko po sa inyo, utay-utay na alis na yan. Marami na po ako naging kaibigan na nag-traitor sa akin. Excuse me. Marami na rin po ako naging kaibigan na naging mabait at totoo sa akin. Pero mas marami po yung nakinabang lang sa akin. Pero after nun, wala na, umalis na sila. Pinabayaan ko na lang, pinasadyos ko na lang. Kaya sinasabi ko po sa mga wag mo siya ibas. Kung ayaw nyo nun sa isang tao, wag mo nung sabihin. Kasi nga po, tayo dito sa Pilipinas, kumbaga, tayo sa demokrasya, kung anong gusto mo sabihin, sige lang. Pero minsan, pag ayaw mo sa isang tao, gaya niyan, pinasok yung pagiging vlogger, natural po na i-bash ka o hindi nila magustuhan o may masasabi sila masasakit sa'yo. Ang tanong, perfecto ba sila? Nagkakamali din po sila, hindi po sila perfecto. Ayun lang po. Asa na kang makatulong sa mga nakakaano po ng depression. Thank you for watching everyone. God bless.